Posible pong lalo pang tumaas ang presyo ng bigas ayon sa grupong Sinag. Humirit din ng taas presyo ang ilang manufacturers ng delata, noodles at gatas. Saksi si Bernadette Reyes. Katatapos pala ng sunod-sunod na gastos noong holiday season, may dagdag gastusin na naman pagpasok pa lang ng bagong taon. Ang well-milled rice tumaas na ng 2 pesos kada kilo, imported man o local, ayon sa samang industriya ng agrikultura. Sa tala ng Department of Agriculture, nasa 40 hanggang 55 pesos ang presyo ngayon ng well-milled rice sa mga pamilihan sa Metro Manila. Ayon sa Sinag, maaaring tumaas pa ito ng dagdag na 2 piso sa susunod na 2 linggo dahil nananatiling mataas ang presyo sa world market kung saan kumukuha ng karagdagang supply ang Pilipinas. Nasa $620 per metric tons dahil doon sa El Nino. May parating na bigas na imported pero ang problema nga mataas pa rin ang presyo sa international market. So we cannot expect na talagang mababa yung presyo. So hopefully yung makuha natin na ibang sources ay mababa yung presyo. Sa ngayon, we need to secure talaga yung supply. Alam natin na magkakaroon din ng El Nino, so there will be additional challenge doon sa level natin ng productivity. Nagbabadya rin magmahal ang canned sardines, canned meat, instant noodles, gatas, kape, bottled water, asin at mga sausawan. Depende sa produkto at timbang, naglalaro raw sa 25 centavos hanggang mahigit 7 pesos ang hirit na taas presyo ng ilang manufacturer. May hirit ding taas presyo sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Pati sa kandila, battery at sabon. Ayon sa DTI, 2023 pa, nag-file ang mga manufacturer ng hirit na taas presyo pero pinakiusapan nilang ipagpaliban ito. Kasalukuyan pong nakikipag-usap, nakikipagtawaran ang DTI sa mga manufacturers kung paano, kumbaga magkita sa gitna. Ngayong 2024, hindi na po mapipigilan kasi kung maiipit ang mga manufacturers, yun nga ay matatamaan ng mga trabaho. Barya kung tutuusin pero mabigat daw ang nakaambang taas presyo para sa mga mamimili at maliliit na negosyo. Dalawa kami ng asawa ko naghahanap buhay. Yung mga hindi dapat na anuhan na pagkakagastusan na yun na lang ang alisin. Yung puna namin, dagdagan namin unti kasi tataas po ang presyo ng bilihin. Ayon sa Department of Trade and Industry, sa mahigit 200 produktong nasa listahan ng basic necessities and prime commodities, 63 lang ang humihirit ang price adjustment. Hindi lahat i-approve sa bulto lahat ngayong January. Kung sino ang naunang nag-file, syempre yung mga nag-file noong 2022 pa at saka yung early 2023, yan ang mauunang i-release ng DTI. Sana wag mag-alala ang ating mga consumers natin kasi syempre iniisip naman din ng DTI kung paano yung pacing, yung magandang timing para ma-roll out yung approvals. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi.